Hello, Jill. Hello, sir. Okay, gusto ko lang maliwanag dito, Jill, maging clear tayo. Kayo po ba interesado po sa aming tulong? Kasi po itong tulong na binibigyan namin, ito po ay voluntary on your part. Pwede niyo pong tanggapin, pwede niyo pong hindi tanggapin. Oo, sir. Kasi hanggang ngayon, wala pa yung kapatid ko. Okay, so gusto niyo pa rin po ng tulong namin? Yes, sir. Yes, sir. Okay, ito rin po sasabihin ko sa inyo na hindi po namin kayo punipuwersa kasi kayo naman po lumapit sa amin. At any point, nagbagong isip nyo at sa tingin nyo hindi nyo na po kami kailangan, magsabi lang po kayo. Okay po, Sir Jill? Okay, sir. Okay, sir. Kaya ko po nasabi to kasi kanina po, umaga, tinatawagan po namin kayo, pinapatayan nyo po kami. Bakit nyo po kami pinapatayan? Ay, doon po sa, kasi sir, bawal po kasi doon sa office ni PD. Si ate po yung nandun. Akala ko ba sabi mo office ni si office, so nandun kayo sa office ni PD. Sinong kausap nyo? Si PD mismo? Di po, yung... Maraming silang Bespo po, yung Bespo. Best pong kausap nyo. Pero sa loob ng tanggapan ni PD. Opo, sir, opo. Sa loob po ng tanggapan ni Colonel Ariel Kilang. Opo, sir, opo, sir. Paano po nalaman na tanggapan po yun ni Colonel Ariel Kilang? Yun po yung dating sir, pinuntahan namin noon nung nireport namin na nawawala yung kapatid ko. Okay. So, yun po yung tanggapan ni Colonel Kilang. At doon po sa tanggapan ni Colonel Kilang, doon niyo po nakausap sino? Yung Bespo po na si Sir Pagulayan po, Pagulayan. Sino po si Sir Pagulayan? Yung pinaka-head po ng lahat po ng station ng Cagayan po, Bespo po ng lahat po ng istasyon ng Cagayan. Okay. At ano po napag-usapan nyo doon sa tanggapan ni PD kanina, umaga, ng taga-Bespo? Ang sabi po, Sir Ekwan, nakita po yung pinos po ng kamag-anak ko, kaya naantig po yung puso nila at nagkaroon sila ng meeting para mag-ambag-ambag para tulungan niyo po yung mga bata. Bata? Sino pong bata ang tutulungan? Yung anak po ni Jovelyn po. So, tutulungan yung mga bata o yung isang bata doon ang tutulungan? Dalawa po yung ipinos nila, sir, kaya umiiyak po yung isa, naluluha po yung isa, kaya naantig daw po yung kanilang naawa daw po sila. Okay. So, inabot kanina yung 25,000. Opo, yung Bespo po, yung babae po na Bespo. Babae po yung kasama. Oo, sir. Yung Bespo po na si Sir Pagulayan, meron po siyang kasamang babae at siya po yung nag-abot. Okay. Ano pong mga nasabi bukod dun sa naantig daw yung kanilang damdamin? Ano pa pong napag-usapan nyo, sir? Yung Bespo po ng Lasampies po kasi, sir, ipinaabot din po na nawawala po yung kapatid ko at meron siyang dalawang anak po. Wala ba sila na-mention tungkol sa ginagawa nilang pag-iimbestiga doon sa pagkawala ng inyong kapatid? O puro pera lang pinag-usapan nyo? Walang pinag-usapan doon sa sitwasyon ng inyong kapatid na nawawala? Hindi po. Yung tulong, parang voluntary po daw na tulong yon. Pagkatapos, ginagawa daw po ang lahat para makita po yung kapatid po natin. Yung PESPO, Provincial Executive Senior Police Officer. Okay. So, gusto ko lang kasi maging klaro, sir. Pasensya na. Ayoko kasi yung napipilitan lang kayong humingi ng tulong sa amin and then later on, lilitaw na kami pang nangungulit. Yung Hindi po. Gusto po namin magpatulong sa inyo po. So, therefore, yung akin pong offer na magpapadala po ako 100,000 sa inyo, itutuloy ko po yon. Kasi interesado pala kayo sa aming tulong. At yung advice ko po sa 25,000 na bigay sa inyo ng PESPO, nasa inyo po yan kung isusoli nyo o hindi, o tanggapin nyo. Yung sa akin lamang po, kaya ko nasabi yon, pasensya na kung baka na-misinterpret nyo ako. Ito ay sapagkat ayoko po na magkaroon kayo ng alinlangan sa ginagawang investigasyon dito, magdadalawang isip kayo or whatever, dahil naging mabait na po sa inyo yung isa sa mga tanggapan dyan sa Cagayan na kung saan ang isa sa mga pinuno dyan ay persons of interest. Ito nga pong si PD. So para hindi ko kayo magkaroon ng utang na loob, hindi kayo mahiya, kaya magpapadala ko ng pera. Nag-guess nyo, sir? Now, kung gusto nyo pong i-keep yan, okay lang po. Kung gusto nyo pong isoli, okay din. Ano po yung choice nyo? Sir. Sasauli daw po, sir. Sige po. Nasa inyo po yan. Basta yung 100,000, sir, on the way na po. Papadala po namin sa inyo. Cash. Okay? Okay. Corporal Peralta, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. So, Corporal Peralta, ano na pong nangyari sa ginagawa niyong investigasyon sa pagkawala ni Sergeant Jovelyn? Sir, patuloy pa rin po yung ginagawa namin paghahanap sa kanya, sir. Okay. Nakausap niyo po si Gomgom, tama? Tama, sir. Okay. Ano yung mga nasabi sa inyo ni Gomgom? Tungkol lang dun
sa pagkawalan, nung mawala si Ma'am Kamahig, sir, kung ano yung, paano yung kanila dun, sir, nung araw na yun, sir. Driver ba ni PD, si Gomgom? Hindi ko kabisado, sir, kung ano ang designation ni Gomgom, sir. Hindi mo siya tinanong, Gomgom, ano bang designation mo? Driver ka ba ni PD? Tinanong mo ba yun o hindi? Hindi, sir, hindi, sir. Ang assignment ni Gomgom, sir, is, ang sinabi niya sa akin, sir, sa PMFC, sir. Opo, pero meron kasing mga impormasyon, I'm sure nakarating na sa inyo to, na si Gomgom di umano ay driver po ni PD. Hindi niyo tinanong sa kanya yan. Hindi, sir. Bakit niyo hindi tinanong? Hindi ko kabisado na sir, na kung ano ang connection nila kay PD, sir, o kung kay Ma'am Kamahig, sir. Ang focus ko lang dun, sir, kay Ma'am Kamahig at kay Gomgom, sir. Nabasa mo na ba itong mga chat ni Gomgom at saka ni Jovelyn? Merong chat, sir, sa Facebook, sir, sa Messenger, sir, na Kaya nga. dun lang dun sa, yes, sir. Okay. So, yung mga chat sa pagitan ni Jovelyn at saka Gomgom, tinanong mo ba kay Gomgom to? Anong ibig sabihin itong mga chat na ito? Bakit kayo nagchat-chat? At ano ba ang dahilan kung bakit kayo nagchat-chat? Natanong mo ba kay Gomgom yon? Oo, sir, yes, sir. Okay. So, inamin niya yung mga chat sa pagitan niya at saka ni Jovelyn ay totoo. Yes, sir. Okay. So, sino raw yung tinutulay ni Gomgom dito sa chat? Tinanong niyo ba siya? Kasi wala naman binabanggit na pangalan, pero sinong tinutulay niya dito? Hindi ko na kanyang medyo hindi ako medyo nag-focus dyan, sir. At doon lang ako doon sa, kasi nung kanyan, sir, yung conversation na yan, ang gusto kong malaman dati dyan, yung gusto ko lang malaman dyan, sir, yung last na kasama ni sir, ni Ma'am Kamahig bago po siya mawala. Ay, hindi, opo, naintindihan kita. Pero, di ba, corporal, kasama sa pag-imbestiga mo yan dahil dito si Jovelyn, meron siyang binabantaan na ipapa-ombudsman, kung sino man yon. Sinasabi niya kay Gomgom na ginawa niyo miserable ang buhay ko, parang gaganti siya. At dito sinabi niya, bangungot ang ginawa niyo sa buhay ko. Lahat ng paghihirap niya, serbisyo, sisirain ko din. At nabanggit pa rito na ipapa-ombudsman niya kung sino man ito. Hindi mo ba tinanong kay Gomgom to, sir? Sir, wala akong nabasang ganyan, sir. Wala pa nabasa. Pero sir, ipapadala ko sa inyo just the same. Ito pong kopya, chat sa pagitan ni Gomgom at saka ni Jovelyn. Pakitanong din sa kanya na lang. Okay, sir. Sige, sir. Si Provincial Director, nakausap niya po? Hindi, sir. Hindi pa, sir. So, hanggang ngayon po, wala kayong lead kung nasaan po itong si Jovelyn. Wala pa, sir. Wala pa po. Basta't ang pinakahuli, ang sabi po ni Gomgom, hiniram niya sa sasakyan ni Jovelyn para maghatid ng pera at binalik din niya yung sasakyan. Tama? Ganun pagkasabi ni Chief of Police sa amin. Yes, sir. Yes, sir. Bakit siya manghihiram ng sasakyan kay Jovelyn sa dinami-daming taong pwedeng paghiraman ng sasakyan? Ba't kay Jovelyn pa? Yes, sir. Ang sabi niya, sir, parang nakita niyang bago yung sasakyan ni Ma'am Juby, sir. Hiniram niya ngayon, sir. Pumayag naman si Ma'am Juby, sir. Yun ang dahilan niya kasi bago, kaya hiniram niya. So yung mga luma, kung kanin-kanino mga tao, hindi niya nagustuhan, hiramin. At ang kursunada niya yung bagong sasakyan. Yan ang sabi niya, sir. Yan ang sabi niya. Pero hindi niyo question yon sa dinami-dami ng tao na pwede paghiraman? Bakit kay Jovelyn pa talaga? At anong kaugnayan niya kay Jovelyn? Ano ba siya ni Jovelyn? Kaibigan? Classmate? Barkada? Kamag-anak? Hindi ba tinanong yon? Bali na tanong ko yan, sir. Bali kakilala niya, sir. Kaibigan niya din, sir. Kasi yung business nilang Slim Coffee, sir, na Slimming Coffee pala, buyer si Gomgom, sir. May business na Slim Coffee. Sino po? Sino may business sa Slim Coffee? Si Jovelyn? Si Ma'am, yes, sir. Yes, sir. Okay, at buyer si Gomgom. Yes, sir. At sino rin papadala niya ng pera? Yun ang hindi ko natanong, sir, kung sino ang papadala niyo po ng pera, sir. Oh, ba't hindi mo tinanong? Di ba naghiram siya ng sasakyan kasi magpapadala siya ng pera? So hindi mo ba tinanong sino yung papadala mo ng pera, Gomgom? Hindi ko natanong, sir, kung ano yung nakalagay sa salaysay niya, sir. Hindi nga, sir. Di ba? Kayo po nag-iimbestiga. Di ba? Sana tinanong mo, Gomgom, humiram ka ng sasakyan kay Jovelyn sa dinami-daming tao na pwede mong paghiraman at ang daming sasakyan niya sa Cagayan at yung pala, gusto mo ay bagong sasakyan, sige. Pero, kanino ka sana magpapadala ng pera? Sana tinanong mo yun, sir. Yes, sir. Yes, sir. Hindi mo tinanong. Hindi, sir. Bakit? Tatanungin ko na lang, sir, pagka ako, sir. Papalap ko na lang po. Sa palagay niyo po, sir, hindi importante yon yung pagtanong sana sa kanya kung sino yung padadalhan ng pera? At hindi mo tinanong sa kanya paano nakilala si Jovelyn? Nasabi ba sa iyo ni Gomgom? Yes, sir. Nagsabi, sir. Paano niyo nakilala si Jovelyn? Paano nag-umpisa yung kanilang pagkakaibigan? Bale, dati daw siyang, sir, FTP sa, nung bagong pulis pa lang si Patrolman Gomer, sir. Admin niya ata daw si Ma'am Kamahig, sir.
Okay, tapos? Silang, yun sir, doon sila nagkakilala sir, kaya matagal na silang magkakilala. At sino nag-introduce? Tinanong mo ba si Gomgom, sino nag-introduce kayo? Siyempre, meron talaga nag-introduce yan. Hindi naman pwedeng basta na sila nagkikilala, click, hoy, magkakilala na tayo. Sino nag-introduce kay Gomgom, kay Jovelyn? Bale kon sir, FTP sir, parang doon sila nag-OJT sir, kung bagong pulis sir, i-OJT kasi sa isang lugar. Doon sila nagkakilala sir. So, balikan mo si Gomgom Corporal, tanungin mo yung mga katanungan ko, and then ipapadala kita nitong kopya, nitong chat nila. Okay sir, sige sir. Okay. Last na naman po, Corporal. Ano po instruction sa inyo? Dahil alam ko under po kayo sa PD. Ano po instruction sa inyo ni PD? Puro kan lang naman sir, puro kami dun sa progress ng kaso sir. Office to office po ang sir, palagi kami nag-update sa kanila sir ng progress sir. Kanino po kayo nag-update? Doon sa higher operation namin sir, sa provincial po sir. Okay. Bali municipal kasi kami sir, provincial po. Basta pag may bagong ipin-update lang po namin yung mga ginagawa namin na progress. So municipal po kayo. Kanino po kayo under? Sino po immediate supervisor niyo po, Corporal? May hepe po ako sir, si Police Major Biernes po sir. Biernes. Sinasabit mo kay Biernes yung investigation mo, and then si Major Biernes sinasubmit doon sa PD. Yes sir. Okay, sige po. Yun naman po sa ngayon, Corporal. Yes, sir. Gusto ko po, pagbalik ko sa Monday, meron po kayong bagong impormasyon sa amin tungkol dito kay Gomgom. Yung mga katanungan ko po, pwede po. Okay sir. Magandang hapon po sa inyo, Corporal, at salamat po sa time na binigyan nyo sa amin, Corporal, sir. Bagamat tinanggihan na kami ni Colonel Ariel Kilang, yung Provincial Director, sa aming paanyaya na lie detector test at saka DNA test, naniniwala pa rin kami na ang sino man taong pinagbibintangan ng anumang sala should be perceived or presumed to be innocent until proven guilty. In the case of Colonel Kilang, siya po ay person of interest. Kailangan po sana namin siya makausap para magbigay linaw dito sa mga akusasyon laban sa kanya, at isang paraan na para malinis niya ang pangalan niya at makapagbigay siya ng linaw sa kaso, since isa siya sa idinadawit dito ay come clean and submit himself to DNA testing dun sa bata, sa siya, and then sa polygraph test. Pero tumanggi siya, karapatan niya yun dahil voluntary nga naman talaga ito. Kung sakali man magbagong isip mo, Colonel Kilang, sa tingin mo, opportunity mo na malinis yung pangalan, it still stand yung aming pong offer sa iyo na magpa-polygraph test at DNA test. Sa Monday, babalikan po namin ang Kamkrame. Depende po kung ano maging aksyon ng Kamkrame. Kapag hindi po satisfied itong pamilya ni Jovelyn, kami po ay pupunta sa NBI. For now, since nakarating na po ito sa kataas-taasan ng PNP, kay Chief PNP mismo, kay General De Bolsinas, then let's see kung ano po yung maging aksyon ni General De Bolsinas. Dito makikita po ninyo na pulis po ang nawawala at yung kamag-anak niya ang lumalapit sa amin ng tulong. Kaya umaaksyon kami, bagamat pulis din ang inireklamo. Patas po ang turing namin dito sa ating kapulisan. Pwede silang magreklamo sa amin, tutulong kami sa kanila. At kapag sila yung inireklamo, aaksyonan pa rin po namin. Ganun po kami dito. Thank you po sa inyong lahat. Dahil po sa inyo pong tiwala, lumalakas at lumalaki po ang ating programang Wanted sa Radyo. Kung wala po kayo, wala pong Wanted sa Radyo, wala pong Rafi Tulfo. At yung inyo pong pag-join sa ating samahan, RTIA YouTube channel, malaking bagay po ito na nagiging daan upang yung mga kaso at problema na inilalapit po sa atin nabibigyan ng solusyon. Kumikilos po ang mga kinaukulan dahil nakita po nila yung puwersa natin, na hindi nila basta-basta pwede ma-disregard yung puwersa na meron po tayo. We have the power, we have the strength. In numbers, we have strength. Naobliga po silang umaksyon because they know na tayo po'y solid, buong-buo po tayo, na para kapag halimbawa hindi sila umaksyon, babalikan natin sila at meron silang kalalagyan sa numerong meron tayo. 19 million subscribers na po tayo. Saludo po ako sa inyong lahat. Salamat po. Mga kapatid, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, make sure po na pindutin niyo po yung bell button, select niyo po yung all, para lagi po kayong nabibigyan ng notifications from Rafi Tulfo in Action YouTube channel.